Nagsimula ang pelikula nang ang isang magandang buntis na nagngangalang Nak ay sumisigaw sa sakit. Tumutulo ang dugo mula sa kanya, nagpapahiwatig na malapit na siyang manganak. Sumisigaw siya para humingi ng tulong, ngunit walang tumutulong sa kanya. Malamang, dahil ang kanyang asawa na si Mock ay malayo sa kanilang tahanan dahil nakikipaglaban ito sa digmaan. Siya ay nasugatan habang nakikipaglaban sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay dinala siya ng medic sa tent. Doon niya nakilala ang mga kasama niyang sundalo, sina Ter, Pak, Shin, at No Name. Nawalan na sila ng pag-asa, iniisip na malapit na silang matalo sa digmaan. Pagkatapos ay pinalakas ni Pak ang kanilang moral, kaya sinimulan nilang kunin ang kanilang mga espada. Nagmarcha sila patungo sa larangan ng digmaan at humarap sa kalaban gamit ang mga baril. Sunod-sunod na bumagsak ang mga kasamahan nila, kaya nagtago si Mock at ang kanyang mga kaibigan sa bunker, nagsisikap na mabuhay. Nangako si Mock na mabubuhay, habang iniisip niya ang kanyang buntis na asawa. Sa kabila ng matinding pinsala ni Mock, siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang magmarcha palayo sa larangan ng digmaan. Nakaya nilang mabuhay at tuluyang sumakay ng bangka pabalik sa kanilang bayan. Si Mock ay nahihirapan pa rin dahil sa kanyang mga sugat. Samantala, sinisigaw ni Nak ang pangalan ni Mock habang hawak ang kanilang baby. Ang kakaiba, ang mga tao sa bayan ay nagsimulang magtago sa kanilang mga tahanan. Sa gabi, si Mock at ang kanyang mga kaibigan ay nakarating sa bahay ni Mock. Doon, maluhaluhang nakipagkitang muli si Mock kay Nak at sa wakas ay nakita na niya ang kanilang bagong silang na sanggol. Sinabi niya na ang kanilang matabang sanggol ay ipinangalan sa paboritong pangalan ni Mock. Pagkatapos nito, ipinakilala siya ni Mock sa kanyang mga kaibigan at nabighani sila sa kanyang kagandahan. Pagkatapos ay inalok sila ni Mock na manatili sa kanyang tahanan hanggang sa matapos ang digmaan at tinanggap nila ang kanyang alok. Maya-maya, nagkaroon ng intimate moment sina Nak at Mock. Pabirong sinabi ni Nak sa kanya na may multo, ngunit sapat na ang takot ni Mock upang magtago sa likod ng kanyang asawa para sa proteksyon at kinuha pa ang kanyang pananggang anteng-anteng para sa mga sinasapian, ngunit sinabihan siya ni Nak na mamaya na niya ito isuot dahil kailangan niya itong linisin muna. Pagkatapos nito, siya ay kumanta ng lullaby, posibleng para patulugin ang kanilang makulit na sanggol. Nakapagtataka, ang kanyang boses ay naririnig sa bayan at ang mga residente ay mukhang labis na natatakot sa kanta. Kinabukasan, nagising si Mock at ang kanyang mga kaibigan at nakita nila ang isang bangka na dumadaan sa ilog. Sinabi ng driver ng bangka na dinadala niya ang mga taong namatay sa digmaan. Ang grupo ay naintriga dito. Pagkatapos nito, pumunta si Mock at ang kanyang mga kaibigan sa palengke. Gustong bumili ni Mock ng pagkain sa isang tindera sa palengke. Gayunpaman, kinain niya ang lahat ng kanyang mga produkto, na sinasabing siya ay isang masamang vendor ngunit siya ay malakas kumain. Pagkatapos ay sinabi niya na ubos na ang kanyang paninda, bago biglang tumakbo palayo dala ang kanyang mabigat na tiyan. Pagkatapos ay pumunta si Mock upang bumili ng isda mula sa isang tindero, ngunit pinakawalan ng nagtitinda ang mga isda sa basket na sinasabing hindi niya ipinagbibili ang mga ito, at hindi nagtagal ay tumakbo din ang tindero dala ang kanyang malansang puwet. Tila sa puntong ito ay sinusubukan ng mga nagtitinda sa palengke na iwasan ang pakikitungo kay Mock. Pagkatapos nito, pumunta si Mock sa isang lasing na nagbebenta ng alak para mag-apply ng trabaho. Ang nagbebenta ng alak na nagngangalang Miss Vodka ay nagsabi na hindi sila naghahanap ng bagong aplikante. Nakilala niya si Mock at biglang nabalisa. Sinabi pa niya sa kanya na kailangan niyang tumingin sa pagitan ng kanyang mga binti. Sinubukan niyang banggitin na makikita nila si Nak at ang kanilang sanggol na mga multo. Gayunpaman, tinakpan ng anak ni Miss Vodka ang kanyang malaking bibig, kaya nalilito si Mock at ang kanyang mga kaibigan sa sitwasyong iyon. Maya-maya ay uminom ang mga kaibigan ni Mock sa tabi ng ilog. Ipinaalam sa kanila ni Shin na ayon sa alamat, ang pagtingin sa pagitan ng mga binti ay isang paraan upang makumpirma kung ang isang tao ay isang multo. Pinagtawanan siya ng grupo, iniisip na napakaganda ni Nak para maging multo. Iminungkahi nila na si Miss Vodka ay nagsasabi ng mga kalokohan dahil siya ay lasing. Maya-maya, nakatulog si Shin at napanaginipan na si Nak ay isang multo. Nagising siya at sinabihan siya ng grupo na tawagin si Mock mula sa kanilang bahay. Pagdating niya doon ay nakita niya ang isang magulo na eksena. Ang kuna ay nag-iisa at ang kamay ni Nak ay biglang naging mahaba para kunin ang isang prutas. Sa takot, tumakbo siya dala ang kanyang nanginginig na binti pabalik sa kanyang mga kaibigan at ibinalita na si Nak ay isang multo ngunit ayaw nilang maniwala sa kanyang mabahong bibig. Nagpatuloy ang grupo sa pagsasayaw ng kanilang marching song. Samantala,
ang bangkay ni Miss Vodka ay lumulutang sa ilog na may amoy ng vodka na dumadaloy sa hangin. Kinabukasan, nang umalis si Ter para magbawas sa kalikasan at habang umuutot sa damuhan, laking gulat niya nang makita ang isang bangkay na may pulang singsing na nakabaon sa lupa. Siya ay tumakbo kasama ng kanyang mabaho at hindi pa napupunasang puwitan pabalik sa grupo, at habang nasa daan, sinundan ng mga bubuyog ang kanyang amoy upang kagatin ang kanyang pangit na mukha, ngunit sa kabutihang palad ay naligtas ang kanyang mabahong puwitan. Pagkatapos ay nakita niya si Nak na nakasuot ng parehong pulang singsing, na nagudyok sa kanya na maniwala na ang bangkay ay pag-aari niya, na siya ngayon ay isang multo, ngunit hindi niya masabi sa kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang namamagang bibig, kaya kumuha siya ng panulat at papel. Sinulatan niya ito, at ipinakita sa kanyang mga kaibigan. Ipinaalam sa kanila na si Nak ay isang multo na labis nilang ikinatakot. Nang makita sila ni Mac na nagbabasa ng isang tala, pilit niya rin itong gustong basahin, ngunit dahil sa tubig ulan, ang pagkabasa niya sa tala ay si Nak ay mabaho. Pagkatapos ay sumugod siya sa kanya, sinabi na tanggap pa rin niya ito kahit na siya ay mabaho. Samantala, ipinaliwanag ni Ter kay No Name na nakasuot si Nak ng parehong singsing ng bangkay. Gusto nilang umalis agad para makaiwas kay Nak pero iginiit ni Ter na nag-aalala siya sa kaligtasan ni Mac at bilang mga kaibigan niya, hindi nila dapat iwan si Mac na mag-isa para harapin ang isang nakakakilabot ngunit sexing multo. Sa gabi, ang anak ni Miss Vodka ay pumunta doon para iulat kay No Name at Pac na namatay si Miss Vodka. Naniniwala siya na pinatay ni Nak ang kanyang ina dahil sa pagsasabing multo si Nak, kaya ipinaalam ng dalawa kina Ter at Shin. Takot na takot sila at gustong umalis agad. Sa kasamaang palad, inimbitahan sila ni Nak na maghapunan kasama sila. Naghanda siya ng mga tuyong dahon at uod. Tumanggi silang kainin ito noong una, ngunit binigyan niya sila ng masamang tingin na pumilit sa kanila na kainin ito. Pagkatapos noon ay sumenya sila sa isa't isa na umalis na. Nakita sila ni Mac, kaya inalok niya silang maglaro ng Pass the Charades. Sa panahon ng laro, itinuro ni Ter si Nak na nagudyok kay Shin na bigkasan ang salitang patay. Natakot sila kay Nak, kaya tumakbo sila pabalik sa bangka at nagsagwan ng mabilis. Sa takot, nagtampisaw na lang sila ng paikot-ikot at hindi na makalayo pa. Sinabi sa kanila ni Nak na isipin nila ang sarili nilang gawain at huwag ang iba. Sa huli ay nagawa nilang makatakbo. Maya-maya, hinarap sila ni Mac sa pag-aakalang multo si Nak. Sinabi niya na hindi sila naiiba sa mga taga-nayon at nagdahilan na ang anak ni Miss Vodka ay nagkakalat ng chismis sa mga taga-nayon dahil hindi nagpakita si Nak ng anumang hormonal interes sa palainom na anak ni Miss Vodka dahil siya ay masyadong mabaho sa alak. Sa kabila nito, determinado ang magkakaibigan na ipaalam sa kawawang si Mac ang katotohanan. Bumalik si Mac kay Nak at nagpatuloy sa pag-aliw sa kanya gamit ang kanyang mga muscles. Pagkatapos ay magkasama silang pumunta sa karnabal upang magkaroon ng isang romantic date. Doon, nagsuot si Nak ng multo na maskara para itago ang kanyang mukha. Gusto nilang sumakay sa Ferris wheel, ngunit masikip, kaya ipinakita ni Nak ang kanyang mukha sa mga tao na nagudyok sa kanila na tumakbo palayo sa takot. Doon, tinanong siya ni Nak kung magagawa niyang mabuhay nang wala siya. Sumagot siya na hindi niya ito matitiis, na sinasabing hindi niya kayang ipagpatuloy ang pamumuhay nang wala siya. Pagkatapos nito, pumunta ang dalawa sa haunted house. Doon, balak ng mga kaibigan ni Mac na kidnapin si Mac palayo sa kanya. Si Ter ay nagdala ng banal na bigas bilang kanilang sandata sa depensa. Sina Mac at Nak ay naglakad sa loob ng haunted house. Doon, lahat ay natatakot sa kanya at napipilitan silang tumakbo palayo sa kanila sa takot. Maya-maya, habang naglalakad sila, dinukot si Mac ng mga kaibigan niya at dinala siya palayo sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi sila makaalis dahil nakalock ang pinto. Itinago nila si Mac at nagkunwaring multo sa haunted house. Dumating si Nak para hanapin si Mac, ngunit hindi niya nakilala ang mga ito. Pagkaraan niya, umalis sila, karga si Mac. Biglang sumulpot si Nak sa likod nila, na ikinatakot nila. Tumakbo sila hanggang sa makarating sila sa kakahuyan. Pinalaya nila si Mac doon at sinubukan siyang kumbinsihin na si Nak ay isang multo ngunit iginiit niya na tumingin na siya sa pagitan ng kanyang mga binti at si Nak ay hindi lumitaw bilang isang multo. Lumayo siya at di nagtagal ay nakita siya ng kanyang mga kaibigan na nagdurusa sa sakit dahil sa kanyang mga sugat. Biglang napagtanto ni Ter na ang katawan na may pulang singsing ay maaaring kay Mac at hindi kay Nak. Pagkatapos ay tinanggal nila ang benda ni Mac upang tingnan kung nakasuot ito ng pulang singsing ngunit nilagay pala ito ni Mac sa kanyang leeg. Agad na ibinato ni Ter ang banal na bigas kay Mac kaya napasigaw ito sa sakit. Tinakbuhan siya ng mga kaibigan ni Mac sa paniniwalang isa siyang multo.
Nang makalayo na sila sa kanya, nagdududa sila sa kanilang alaala kay Nak, naniniwala silang hindi siya multo, dahil masyado siyang sexy para maging multo, kaya plano nilang iligtas ang sexing si Nak palayo kay Mok. Pumunta sila kay Nak at humingi ng paumanhin sa kanya para sa hindi pagkakaunawaan. Si Shin ay natatakot pa rin sa kanya, kaya't pinahintulutan nila siyang hipuin siya, para maniwala siyang siya ay hindi patay. Pagkatapos nito, dinala nila si Nak at ang kanyang matabang sanggol sa bangka at nagsagwan sila sa tabi ng ilog. Biglang nagsimulang lumubog ang kanilang bangka dahil sa bigat, kaya itinapon nila ang kanilang mga gamit, maging ang mga sagwan. Napagtanto nila na hindi na sila makakalayo ng walang sagwan o makina. Sa sandaling iyon, dumating si Mok at lumangoy patungo sa kanilang bangka. Lahat sila ay natakot at ipinaliwanag kay Nak na si Mok ay namatay mula sa digmaan at ngayon siya ay isang purong multo. Ngunit siya ay tumangging maniwala sa kanila. Biglang nakaramdam ng pananakit ng kalamnan si Mok at nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong. Napagtanto ng kanyang mga kaibigan na maaaring siya ay hindi patay dahil hindi nalulunod ang mga multo, kaya tinulungan nila siya. Ipinaliwanag niya na sumisigaw siya sa sakit mula sa banal na bigas dahil tumama ito sa kanyang mga sugat. Tinanong tuloy ni Ter kung sino ang totoong multo kung hindi si Mok. Ang pulang singsing ay biglang nalaglag mula kay No Name na naging dahilan upang maniwala silang siya ang multo, kaya itinapon nila siya mula sa bangka. Pagkatapos ay sumagwan sila gamit ang kanilang mga kamay. Iniabot sa kanila ni Nak ang sagwan para mabilis nilang maitulak ang bangka. Sa oras na iyon, nalilito si Ter kung paano nakuha ni Nak ang sagwan mula sa malayo, kaya nagsimula siyang maniwala na si Nak ang multo noon pa man, kaya tumingin siya sa pagitan ng kanyang mga paa at nakumpirma na si Nak ang multo, dahil siya ay nakahawak kay Mok gamit ang kanyang pahabang kamay. Si Mok at ang kanyang mga kaibigan ay sumisid sa ilog at lumangoy palayo. Tumanggi si Mok na iwan siya, kaya hinampas ni Pak ang kanyang ulo para makatulog siya. Nang maglaon, dinala nila si Mok sa templo ng mga Budista. Ang maskulado ngunit kalbo na monghe, na may palayaw na Monk Baldy, ay sinabi sa kanila na huwag lalabas sa magic thread para maging ligtas sila laban kay Nak. Biglang naramdaman ni Pak ang pagtulo ng tubig mula sa kisame, lumalabas na sira pala ang bubong. Ipinaliwanag ng monghe na walang nag-donate para ayusin ito. Nakarating si Nak sa templo at gusto siyang tulungan ni Mok ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Humingi ng holy water si Monk Baldy, ngunit natapon ito ni Pak kaya humingi ng holy rice si Monk Baldy, ngunit ipinakain ito ni Shin sa mga ibon. Sinimulan nilang pag-alitan si Shin at hindi sinasadyang nasipa ang maskuladong Monk Baldy palabas sa magic thread. Sa takot, iniwan sila ni Monk Baldy at tumakbo dala ang kanyang muscle at kalbong ulo palayo sa templo. Pagkatapos nito, ang grupo ay magkakadikit sa magic thread. Dahan-dahang lumapit sa kanila si Nak, kaya tumakbo sila sa kabilang pinto, ngunit nandoon si No Name, dahilan para tumakbo sila pabalik sa loob dahil naniniwala silang multo din siya. Napagtanto ni Ter na naligo si Pak ng banal na tubig, kaya nagpasya silang itulak ang kanilang sarili patungo kay No Name. Hindi sinasadyang nagtulak ito kay Pak na mahalikan si No Name. Pagkatapos nito, nagawa nilang palayain ang kanilang sarili mula sa thread. Napagtanto nila na si No Name ay hindi nasaktan ng banal na tubig, kaya sinabi ni No Name na hindi siya multo, at ipinaliwanag na nasa kanya ang singsing dahil ninakaw niya ito mula sa bangkay, upang ibenta niya ito sa kalaunan. Napagtanto nila na naroon pa rin si Nak, nakatingin sa kanila. Tinangka nilang tumakas, ngunit biglang nagsara ang lahat ng pinto at bintana. Nawala si Nak, at nakita nila siya sa itaas nila. Nakabaliktad siya sa kisame. Habang nakatingin sa kanila, tinanong sila ni Nak kung bakit nila nilalayo si Mok sa kanya. Sinabi ni Ter na siya ay isang masamang multo dahil sa pagpatay kay Miss Vodka, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya pinatay si Miss Vodka. Lumalabas na si Miss Vodka ay nalunod sa ilog dahil sa pagkalasing. Sinabi pa niya sa kanila na gusto lang niyang makasama si Mok at nagsimula siyang umiyak. Unti-unting humahaba ang kamay niya para hawakan si Mok. Ang kanyang mga kaibigan ay tumakbo sa takot, ngunit nagpasya si Mok na dahan-dahang lumapit sa kamay ni Nak. Naluluha siya at pinunasan ni Nak ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa kanya sa hindi pagsasabi ng totoo, sinabi na gusto lang niya itong makasama. Bilang tugon, isiniwalat ni Mok sa kanya na alam na niyang multo siya sa simula pa lang. Lumalabas na nakumpirma na ito ni Mok nang tingnan niya ito sa gitna ng kanyang mga binti. Hinanap niya ang bangkay nito at niyakap ito habang umiiyak. Pagkatapos ay ipinahayag niya na gusto niya makasama siya kahit multo na siya. Siya ay tumugon na ito ay imposible dahil hindi maaaring magsama ang patay at ang buhay. Ngunit sinabi niya na maaari silang magpanggap at patuloy na mamuhay ng normal.
Sinabi niya na dapat ay patay na siya sa digmaan, ngunit ang pagmamahal niya sa kanya ang nagbigay sa kanya ng kagustuhang mabuhay. Pagkatapos ay ipinahayag na si Nak ay namatay nang siya ay nanganganak at siya ay nabuhay muli dahil sa kanyang pagnanais na manatili sa piling ni Mok. Pagkatapos ay ipinahayag niya na walang mali sa kanilang pag-iibigan upang patuloy silang mamuhay sa isa't isa. Habang nasasaksihan ng kanyang mga kaibigan ang kanilang pag-uusap, nagsimula silang maiyak at sinabing handa silang mamuhay ng normal kasama ang mag-asawa. Sa pagtatapos ng pelikula, tumulong si Nak sa pagsasaayos ng templo gamit ang kanyang makamulto na kapangyarihan. Sa huli, si Nak at Mok, kasama ang kanilang sanggol, ay masayang namumuhay kasama ang kanilang mga kaibigan at mga taga-nayon. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.